What's up mga boss? Good morning, good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat. Kung anong oras mo kayo nanonood sa akin, magre-repo update ako. Ayan, maghahanap ako ngayon ng mga sale o for sale na mga motorsiklo na repossess. Ayan, samahan nyo ako mga boss. Ayan, so yan, shoutout sa mga subscribers ko dito sa YouTube. And then shoutout din sa mga followers ko dito sa Facebook. Ayan, shoutout sa inyo. Naway nasa maayos kayong kalagayan ngayon. Ayan, watch lang kayo mga boss. Okay, so nag-iisip-isip ako kung saan ako pupunta. Ay dito, Motor Trade, meron sila dito. May sniper sila. Yan, so nag-iisip-isip pa ako kung saan ako pupunta habang nasa biyahe. Titingnan ko kung saan ako mapapadpad or madadaanan man lang na mga repo. Yun mga boss, no, may mga nakikita kasi ako sa mga comments, sa mga opinion nyo. Okay lang naman yung mag-comment lang kayo dyan ng mga opinion nyo, kung namamahalan kayo sa motorsiklo o kung ano pa yung mga dahilan, kung ano pa yung gusto nyo sabihin about sa mga motorsiklo na nakikita nyo sa video ko. Yan, so magbibigay lang ako ng ilang tips para sa mga buyer na nagbabalak na bumili ng mga repo. Yan, yung magbibigay ako ng tip na alam ko lang, no, para kahit pa paano makatulong sa inyo. Kung sakaling bibili kayo ng repo or second hand yan, second hand na motorsiklo, yan, repo. Kasi pag repo kasi mga boss, second hand siya, pero binibenta siya ng bangko o ng financing. Yan, repo ang tawag sa ganon. Pero kapag sa tao naman, manggagaling yung motorsiklo, sa tao lang, binibenta lang sa inyo, second hand ang tawag doon. Alright, so hindi siya repo. Okay, so yun yung nalalaman ko. Correct me if I'm wrong, no? Mag-comment lang kayo dyan sa comment section. So kasi yun yung pagkakalam ko, ang repossess kasi is financing siya. Yan, binibenta, nire-resell ulit siya ng bangko, no? Yung mga nahatak na motorsiklo from kasa, yan, binibenta siya uli. Pag second hand, yun, galing siya mismo sa tao na mismo yung nagbebenta. Yan, so kayo, depende sa inyo yan. Sa mga low budget at gustong makatipid, yun, pag-isipan nyo mabuti kung bibili kayo ng repo or yung second hand unit lang na manggagaling mismo sa tao lang. Okay, kasi pag sa financing kasi, kung magkano lang kasi nabayaran yung motorsiklo nung unang owner, yun pa rin yung babayaran nyo, yung kulang. Okay, so kaya madalas nakakakita kayo ng medyo mahal pa talaga siya, no, kahit repo na. Yun, kasi doon sila bumabase sa presyo na binayad nung dating owner. Okay, so yun, meron naman kayo nakaka-jack, mayroon naman minsan na mura na kasi nabayaran na ng gusto ng dating owner, no, nung first owner. Sana naintindihan nyo mga boss, no? Okay, kung sakaling bibili kayo ng second hand galing sa tao, mas okay siya kasi pwede mo siyang i-check ng mabuti. Yan, pwede mo siyang i-check ng mabuti kasi sa tao na naman gagaling siya. Okay, mas safe kayo pag ganun. Pero syempre marami kayong dapat i-check pa bago mo i-avail yung motorsiklo na binibenta. Syempre dapat kailangan original papers, kompleto. Ayan, yun ang mahalaga doon. Kung sakaling okay naman yung papeles niya, kompleto naman, lahat original, walang Xerox, ORCR, yan, nakarehistro siya, i-check nyo na mismo yung motor, yung appearance, yung makina, yung CVT niya, kung okay pa ba. Malalaman mo naman yung kapag pinatakbo mo yung motorsiklo. Mas maganda kung sakaling bibili kayo ng second hand,
dapat may alam kayo sa motorsiklo. At kung wala man kayong alam, pwede kayong magsama ng mekaniko para sila yung mag-a-approval kung okay ba yung unit ng motor na bibili nyo. Ganun din sa mga reposes mga boss. Mas mainam kung wala kayong alam, magdala kayo ng kakilala nyo na mekaniko. Bayaran nyo na lang yung service nya para at least makakuha kayo ng maayos na motorsiklo. Kapag kukuha ka ng motorsiklo second hand reposes, importante yung papeles nya is original, walang Xerox. Kasi meron din kasing case na motorsiklo na Xerox lang talaga yung yung papeles nya. Kasi yun yung mga case na na yung original na papel nya is kunwari nasunog or binaha, mga ganon. Kaya Xerox lang yung ibang motorsiklo na binebenta. Pero hanggat maaari, bibilin nyo yung original. Okay? At kailangan nyong alamin din kung may hit yung motorsiklo ng dating may-ari, para at least wala kayong kaso, walang kaso yung motorsiklo, malinis yung motorsiklo nyo. Both sa physical nya, sa makina, kung ano-ano pa, yun nga, kailangan nyo ng mekaniko na may alam para i-check muna, okay? Malalaman at palalaman nyo naman yun mga boss. Yan, so ano pa ba? Ano pa bang So yun, kung kukuha nga pala kayo ng reposes, dapat nakaplano na sa inyo kung ano bang unit or model ng motorsiklo yung target nyo, para pagdating nyo sa mga kasa ay hindi kayo masyadong mahihirapan, para hindi kayo maguluhan. Kailangan i-final nyo kung ano yung gusto nyo motorsiklo. Kunyari, kung gusto nyo ng Mio lang or gusto nyo ng Honda Click, ganyan, i-plano nyo na para pagdating nyo doon, yun lang yung i-check nyo. Okay? Tapos syempre yung budget, kung magkano lang yung budget nyo, yun, kailangan nyo rin i-base yung budget nyo doon sa motorsiklo na bibili nyo. At about naman sa ownership mga boss, sa mga reposes, meron namang mga kasa na sila na yung mag-aasikaso nung ownership ng motorsiklo, na para malipat sa inyo yung pangalan. Yan, kaya lang meron siyang charge, na sisingilin sa inyo. Alright, kaya kung kukuha kayo ng motorsiklo na reposes, kailangan nyo pa rin maglaan ng budget, Hindi, kasi meron mga kaya sa motor trade, di ba, zero down payment siya mga boss. It means wala siyang down payment. Okay, pero meron siyang straight monthly na babayaran. So ibabayaran mo yung unang month ng motorsiklo, yun yung babayaran nyo, plus yung ownership change name fee. Yan, di ko lang alam kung magkano sa mga dealership, kung magkano yung mga ganun nila, meron kasi 3,000 to 4,000, mga ganun. Tapos sila na magpapalit ng pangalan nyo dun sa motorsiklo. Yan, so kailangan nyo pa rin maglaan ng ng budget pang down. Alright, so parang meron na rin siyang down, kahit sabi mong zero down payment siya, maglalabas pa rin talaga kayo ng pera, So yun ang dapat yung pag-isipan mga boss. Kung meron naman kayong budget at kakayahan nyo lang mag-installment, hindi nyo pa kaya mag-cash, pero may budget kayo, ang masasuggest ko sa inyo ay kumuha na lang kayo ng brand nyo. Mas mainam pa yon. At least sa inyo na siya nakapangalan, at bago pa lahat, wala kayong magiging problema sa motorsiklo. Kasi kapag reposes, nandyan talaga yung swertihan talaga, nandyan yung magkakaroon na ng problema yon, dahil yung motorsiklo na yun ay second hand na. So hindi mo alam kung ano yung magiging sira na nun, kung ano yung dapat palitan pa doon. Hindi mo alam kung ano yung masisira na doon. Kaya kailangan
kung ayaw mo ng sakit ng ulo, mag brand new ka na lang. Alright, ang good thing lang sa mga repo, ang good thing lang naman sa ganun is mapapadali yung application mo kapag nag-apply ka ng installment. Unlike sa mga brand new, nakadepende sa unit yung a-applyan mo kung magkano yung sasahurin mo. Yan, so marami pa ma-check i-check pa kung magkano yung income mo. Mayroon pang credit investigation na mangyayari or CI. Yan, so marami, medyo maproseso kapag brand new. Pero kapag repo, less, meron pa rin siyang proseso pero hindi na ganoon kalala o kahirap. Kalala no? Ayan. So yun. At isa pa pala mga boss, no, babase rin kayo sa sa mileage or odometer sa odo ng motorsiklo kapag kukuha kayo ng motorsiklo. Hahanapin nyo yung mababa pa lang yung odo para ma-estimate nyo kung gano'n na ba katagal yung motorsiklo or gano'n na ba kalayo yung natatakbo ng motorsiklo na yun, no? Yan. Kasi more na mababa siya, ibig sabihin nun, mas bago-bago pa siya, no? Kasi yung mababa pa lang yung tinatakbo niya. Yan. So, hanap kayo ng at least 1,000 to 10,000 odometer. Yan. Pero pag lumampas na 10,000, medyo na rin siya, no? Pero yan, kung maselan kayo, maghanap kayo ng mas mababa pa talaga or mas maganda 1,000 pa lang. Pero may mga repo ako nakikita na 100 pa lang ang odo niya, no? Kaya lang sa price naman siya bumabase, medyo may kamahalan talaga. Parang konti na lang diferensya, makakabili ka na ng brand new. Pero ayan, yun nga inuulit ko mga boss, no? Yan, mas mainam na may kasama kayong mekaniko talaga. At kung maselang kayo, mag brand new na lang kayo mga boss. Ayun na yung suggest ko sa inyo. Kung kulang yung budget nyo, ipunin nyo muna. Huwag kayo magmadali kasi mahirap naman kung bibili tayo agad ng no? Hindi, wala tayong kasiguraduhan kung tatagal ba sa atin yung motorsiklo, diba? Kasi tayo rin ang mga mamumroblema bandang uli, ikaw rin. Kaya mas maganda i-sure mo mabuti, pag-isipan mong mabuti. Okay, so yun lang. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong bumili ng repo. Ang sa akin lang naman gusto kong syempre masulit nyo yung motorsiklo na bibili nyo, diba? Yung pera nyo hindi masasayang, diba? Kaya pag-isipan nyo mabuti. Ay, malaki. Kung ako tatanungin yung mga boss, no, kung kukuha ko ng installment, syempre yung brand new na. Kasi andun yung assurance natin na yung quality ng motorsiklo maganda talaga. Kasi bago lahat bago lahat ng parts nun diba? Kasi may doubt tayo kapag repossess diba? May mga nagko-comment na sinasabi kinahoy na, diba? Andun yung doubt natin kapag sinabi repossess. Meron talaga at meron tayong masasabi na ganun. Kahit ako, no, kasi nakikita ko rin naman meron talaga na kinahoy na motorsiklo sa mga repo, no? Kaya yun, kailangan talaga ng matinding pag-iisip, no? Pag-isipang mabuti talaga kapag kukuha kayo. So ito naman ginagawa kong vlogs na to is para lang naman kayo magkaroon kayo ng idea, no? Kaya sa iba dyan, wag nyo akong sisisihin kung bakit ganun kamahal yung presyo, no?
Diba? Iba sa akin ang sisi eh. Nagbablog lang naman ako eh. Tapos sa akin sisi, diba? Ano ba yun? Lilinawin ko lang mga boss, no, sa mga bago dito sa channel ko, napadaan dito sa channel ko. Yung mga pinupunta ko mga kasa ay wala po akong ano doon, wala po akong connections. So it means hindi po ako nagtatrabaho sa mga binavlog ko na motor shop. Okay, so wala akong kinalaman sa mga presyuhan nila. Okay, so sa mga nakikita nyo sa video ko, kung ano man yung mga pinapakita ko sa inyong presyo, yun ay nakita ko lang talaga doon. Binabanggit ko lang sa inyo. At ang ano ko lang naman is para magkaroon kayo ng idea, diba? Para sa mga naghahanap, kahit na nasa bahay lang kayo, kahit pa paano nakakapag-canvas na kayo. Yun lang naman yung point ko, no? Para rin naman sa inyo, kasi mahirap din mag-canvas ng motorsiklo. Kasi nakita nyo naman, di ba, kahit ako nagkukonsumo ako ng gasolina para lang makapag-ikot-ikot kung saan man mayroong mga binibentang mga motorsiklo. Tapos bandang uli sisisihin nyo pa ako, di ba? Bandang uli aawayin nyo pa ako sa comment, ang mahal-mahal ng motor. Tapos sasabihan pa akong hindi marunong mag-vlog. Ano ba yun? Diba? So okay lang naman yung mga boss, no? Wala sa akin yun. Hindi big deal sa akin yung mga ganun. Mas okay na rin sa akin yung ganun, nako-comment kayo ng mga ano nyo, hinanain nyo, okay lang, walang kaso. Pabor sa akin yun, mag-comment kayo mga boss. Dito ako ngayon sa may Santa Mesa na. So naisip ko mga boss, nandito rin naman lang ako. Pupunta na lang ako sa isang warehouse banda dun sa... So may nagre-request din pala sa akin, no, na pumunta ako dun. So ayan, pupuntahan natin ngayon. Bilis, no? Mag-update tayo ngayon dun sa SB Finance. Yan. So kung sakaling mapanood nyo itong video na to, baka naka-upload na yun. Kung di man naka-upload, abangan nyo, magkasunod lang yan. Alright. Para mga boss, sa mga di pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, mag-subscribe na kayo. Repo Update. Sa mga di naman nakafollow sa aking Facebook page, Repo Update, follow na kayo mga boss. At meron din akong Instagram at TikTok account. So Repo Update lang naman mga boss. So puntahan nyo na lang din. Doon ko ina-upload yung mga highlights sa mga vlogs ko, no? Pero yung mga full videos ko nandito sa YouTube tsaka sa Facebook. Sa Facebook naman, nag-upload ako dyan ng mga reels, ng mga highlights din, ng mga vlogs ko. Alright, so sa mga magtatanong ng mga address at contact number, ayan, usually naman ilalagay ko sa comment section. Kaya yun, hanapin nyo na lang mga boss, no? Ayan, on the way na tayo papunta dun sa warehouse. Tapos after ko dun sa warehouse, kumakapunta pa ako kung saan pang shop. Tingnan natin kung ano mangyayari ngayong araw na to. Alright. Kamusta nga pala kayo mga boss, no? Sa mga subscribers, followers ko dyan, kamusta ba kayo nung nagbagyong Karina? Napakadaming no? Napakadaming binahang lugar na sobrang lala. Grabe. Ito nga motor ko mga boss, inaabot to. Naagapan ko lang kaya hindi nalublom na masyado. Buti na lang yung main road sa amin medyo mataas, hindi siya inabot ng baha. Pero dun mismo sa tapat ng bahay namin, naku po, lubog. Pero ang maganda ron, hindi naman inabot sa amin kasi second floor kami. Hindi naman siya ganun kataas, no? Pero mataas na yon kasi hindi naman siya normal na ganung baha kapag umuulan sa amin hindi naman bumabaha ng ganun. Kaya nagtataka ako nung umaga, bakit ganun, sobrang taas ng baha. Kaya napilitan akong ilipat yung motorsiklo ko doon sa kanto ng namin, street namin. Kasi kung di ko naagapan malamang sira tong motor ko, wala akong magagamit. So yun, sa mga binaha dyan, no? Kaya kamusta na yung mga motorsiklo nyo? Sana maayos pa, no? Ayan. So itong motorsiklo ko na to, matagal na sa akin to mga boss. 2017 model pa to na Honda Click 125i.
So hanggang ngayon okay pa rin naman siya, kaya lang may mga konting problema na rin, no. Katulad dito sa brake niya, medyo may problema na sa toolkit niya, no. Pamalit na siya mga boss, nagtsatsagaan ko na lang. Pero maingat naman ako magmaneho, kaya ayun. Pero papalitan ko rin yan soon. Wala pa tayong budget. Wala akong trabaho ngayon mga boss. Dito lang ako umaasa ngayon sa pagbo-vlog ko, sa kinikita ko dito sa vlog ko. Kaya hirap din ako ngayon. Hirap din makaahon. Kaya sana suportahan nyo ako mga boss, sa mga loyal at solid dyan na mga boss, mga karepo. Yan. Maraming salamat sa suporta nyo. Malaking tulong yung ginagawa nyo panonood ng vlogs ko. Yan, nakakapagbayad ako ng kuryente, tubig, bahay. Yan. Kaya lang, yun lang, sapat lang. Pinoproblema ko pa yung pangkain namin sa araw-araw, no. Uminto na rin kasi ako sa pagmo-move it. Naalala nyo mga boss, sa mga nakapanood yun ng vlogs ko na nag-move it ako. Uminto ko na. Okay naman siya, no. Yung good thing doon, malaki talaga ang kitaan doon. Malaki, talaga masipag ka, kikita ka ng malaki. Yung hindi mo kikitain yung kinikita sa mga talaga, no. Sa kanya trabaho ka sa mall na minimum ang sahod mo nasa magkano na ba minimum ngayon? 600 o 700, mga ganun. Pero kapag nag-move it ka, hindi lang 700 ang kikitain mo, no. Pwede kang kumita ng 1,000, 1,500, 2,000 or more, depende sa sipag mo, no. Kung talagang paspasan, no. Pero yun, maganda yung kitaan dun. Ang lang, ang downside lang sa ganun, so, sa akin lang naman mga boss, no, pwede mo na siyang sabihin na nasa kalahati na ng hukay yung paa mo, yung kalahating paa mo. Para sa akin lang, sa mga nanonood sa akin na rider dyan, huwag kayong magalit sa akin. Opinion ko lang to, kasi ako yung naka-experience din. So huwag kayong magalit sa akin. Yun, para sa akin is parang nasa hukay na yung kalahati ng paa ko. Kasi hindi biro yung mga boss, sa mga hindi rider diyan. Hindi biro yung pag-aangkas ng motorsiklo. Hindi biro mga boss. Delikado talaga. Kaya sa mga diyan, yung mga pasahero, huwag nyo nga awayin yung mga riders na naghahatid sa inyo, kasi yung pagod na nararamdaman yan, tsaka yung buhay na nilalaan nila, maihatid lang kayo ng ligtas sa bahay nyo, ay hindi biro mga boss, no. Hindi biro, kasi na-experience ko hindi biro talaga mag-rides, I mean hindi biro mag-angkas, no. Kasi buhay na yung pinag-uusapan dyan, no. Yung assurance, kasi hindi mo masasabi yung aksidente. Kaya huwag nyo nga awayan yung mga rider na naghahatid sa inyo. Huwag nyo susungitan, kasi hawak na nila yung buhay nyo once na umupo kayo dyan sa motorsiklo nila, diba? Nakaka-stress kapag ganun, Ang hirap naman na stress ka na nagda-drive ka, diba? Tas aawayin ka ng pasahero. Ang hirap ng gano'n. Kasi naka-encounter ako ng gano'n, no, na ang sabi ng pasahero, bilisan ko daw kasi habol siya ng oras. And then sabi ko ganun, sige ma'am, tingnan natin, kasi sa isip ko delikado, diba? Tapos 2 wheels lang, napakahirap magmaneho ng mabilis pag ito, lalo at may angkas ka at cargo mo pa yung pasahero mo, delikado, diba? Hindi ko sinunod, kasi pag binilisan ko, ma-aksidente kami.
Kaya hindi ko siya sinunod, no. So yun, nagalit sa akin, na late tuloy siya. Sisi sa akin, di ba? Kaya yun yung mga pasahero dyan, kung mag-aangkas kayo, Joyride, Mobit, o kung ano mang mga riders na ano dyan, maglaan kayo ng oras maglaan kayo ng konting oras para hindi kayo malate, kasi hindi pwedeng mabilis ang mapatakbo ang mga nagmumotor, kasi pwedeng madisgrasya eh, diba? Kayo rin naman ang maapektuhan kapag nagkaroon ng aksidente. Yeah. So yun lang, na-experience ko lang yung ganun. Medyo nakakapagod siya, kaya tinigilan ko na. Pero ano naman, lahat naman ng trabaho is nakakapagod. Katulad nitong ginagawa ko, nag-vlog, nakakapagod din to. Kaya lang, hindi ko na siya mapagsabay-sabay. Hindi ko na mapagsabay-sabay, no. Ang iniisip ko rin kasi yun nga, yung yung safety ko. Medyo takot talaga ako eh. Ayan, kaya tinigilan ko na. Ito na lang ginagawa ko, nag-vlog na lang talaga ako. Alright mga boss, so yun yun lang. Kailangan ko ng supporta nyo para dito sa channel ko. Yan, so sana natutulungan ko rin kayo, sa mga naghahanap din ng mga motorsiklo. Alright, so mag-ano rin ako, mag-vlog din ako ng mga brand new, para meron din kayong idea sa mga brand new na motorsiklo na binibenta, yung mga updated price, updated unit, kung ano may mga bago lumalabas na unit ng mga motorsiklo. Panoorin nyo rin mga boss para magkaroon kayo ng idea ng mga lumalabas ngayon. Approaching na ako, malapit dito sa sa Cubao. Nandito na ako sa Eastwood mga boss. So hanapin ko na lang dito yung Mercury Avenue. So dun sa Mercury Avenue, dun natin matatagpuan yung warehouse. So yung warehouse na sinasabi ko, yun yung SB Finance. Alright, so mag-update tayo ngayon dun ng mga motorsiklo. Magaganda yung mga motorsiklo nila dun, kaya panoorin nyo yung update ko. So dito, para magkaroon kayo ng idea, ito C5. Tapos dito naman sa kanan, kung manggagaling kayo sa Pasig, yan, kanan lang dito sa may Mercury Avenue. Ayan Mercury Avenue. Okay, so yan, pasok lang tayo dito. Tapos sa bandang dulo nito, dun mo makikita yung warehouse ng SB Finance. So yan, papakita ko sa inyo yung labas ng SB Finance. Maraming warehouse dito, kung ano-anong mga warehouse ng kung anek-anek warehouse ng mga anek-anek. Sa dulo na ito yung mga reposes. Yan, so ito na yung dulo. Yan, bukas sila so hanggang sila Monday to Sunday rin yata sila, o Saturday, di ko alam. Yan. Ito yung mga reposes nila sa loob. Check natin. Di pa papaksak, Ayan mga boss, dami. So yan mga boss, abangan nyo lang sa ko, sa video ko, sa full video ng update ko. So yun, hindi ko alam kung kung naka-upload na siya o hindi. Alright.